guys. So right now it's almost 9 AM. Pero kanina pa ako gising. Tamad lang ako kumilos agad kasi bitin ng tulog. So sakay tayo ng train, ng subway, one station away from here. Kakain tayo sa Australian Dairy Company. Pwede ko naman lakarin, pero itatry natin gaano kamahal yung subway nila rito. Isang station lang, ha? And then konting lakad na lang. So mula doon sa hostel pagbaba, parang mga 20 meters away lang itong station. Okay? Ay umaambon. And then pagbaba natin doon sa Jordan Station, parang mga ganun din, mga 50 meters naman yun, mga 50 meters. So ayan, pababa na ako. So guys, ayan, punta tayo sa train. Meron na tayong octopus card, so magta-tap-tap na lang tayo. Ayan guys, hanapin natin yung exit na C2. Exit tayo sa C2 guys. First, kay subway ride natin ngayong bakasyon natin dito sa Hong Kong. Okay. Dito lang tayo sa stand. Stand on the right pala rito, and then walk on the left. Exit tayo. Hindi ko pa nakikita yung C2 na exit. I hope tama ito guys. Hindi nadaanan natin. Wala rin ako mga signage na makita ng C2. Ayun, may C. There. Letter D yung nandoon and letter E. So guys, mukhang nandun across the street. Ayan, mukhang nasa kabila. Ayan, Australian Dairy Company. So tawid tayo. Yan, doon sa kabila may McDo. So dito tayo. Sana walang pila sa loob. So guys, nanghingi tayo ng English menu. Meron naman sila. Kasi tinawa po, hindi natin maintindihan yung nando sa lamesa na menu nila. So ayan. So tingnan natin kung ano yung pwede nating bilhin dito. So guys, ito orderin natin. Yung breakfast set, tapos ito, fried eggs ang pipiliin natin. So may kasama na siyang macaroni with ham in chicken soup. Tapos may coffee or milk tea. So mag-coffee tayo ngayon. So kasi na yung food natin. Ito yung macaroni with chicken soup. Tapos toast. Butter toast with fried eggs. And then ito, milk pudding nila. Pero cold yung in-order natin. So hindi to kasama doon sa set. So pwede pa, meron din pala silang egg pudding, meron silang milk pudding. So mamimili kayo. So yan, tapos coffee later. Meron din silang sinerve na house tea. Yeah. So let's try this. Guys, try natin. Okay lang naman.
Masarap naman, matamis. Lasang gatas, guys. So guys, yan yung ano natin, toast with fried eggs. Hindi ko na naubos. Ito ayoko na rin. So, parang ano lang siya, parang mga noodles sa atin, yung mga instant noodles. Tapos may mga strips ng ham. So, parang mga madali ang mga pagkain. So, ito na lang, ubusin natin to. Hindi pa dumarating yung kape natin. So guys, ngayon lang dumating yung kape. Diyos ko, tapos na ako sa mga kinain ko. So guys, ito, maliit lang yung lugar and laging puno. Kaya sa isang table, kung dalawa lang kayo, magsisiksik sila ng mga ibang tao. Kahit hanggang apat yan dapat. So guys, tapos na tayo kumain dito sa Australia Dairy Company. And may pila na siya guys, oh. After 20 minutes, kasi mabilisan lang tayo kumain. So, dyan sa loob, expect nyo kung isa, dalawa lang kayo, isisingit kayo sa ibang tables. Okay? And then, mabilisan din pag bill out, bibigay lang yung papel, yung total na. So, alamin nyo kung ano yung mga in-order nyo. So, ang in-order natin is 43 para sa breakfast set and then 33 para sa milk pudding. So, ayan. Lagi daw may pila talaga dito. So, luckily kanina, nung dumating tayo, walang pila, nakapasok agad tayo. Hindi na natin naubos yung kape pala. Kasi, sobrang busog na ako. Nabusog ako. And, creamy yung kape niya, in fairness. Creamy. And, matapang yung kape. Pati yung yung milk pudding, hindi ko na rin naubos. Yan, nag-open na yung ibang mga tindahan dito. Guys, meron pala rin tindahan si Leona ng dirty linen. Yan. Punta tayo sa Kowloon Park or baka hindi na kasi halos katabi lang siya ng hostel natin. So, at napakadali nating puntahan anytime. Parang na-late na tayo sa itinerary natin ngayon. So baka pumunta na tayo sa Monster Building. Okay? So residential buildings yon, parang mga condo. Okay? Na ang lalaki, magkakadikit-dikit sila. So guys, bumili muna tayo ng tubig sa 7-Eleven. Ang napansin ko, mga 7-Eleven dito ang liliit. Unlike sa Japan, Diyos ko, parang supermarket sa laki. Although, marami rin sila dito. Parang every kanto. Yan. So guys, dito naman tayo sasakay. Di papunta Central. So, 2 stations. So guys, nakababa na tayo dito sa second train natin. Mga 6 to 7 stops lang. So, yung unang train natin, 2 stops. Okay? Bumaba tayo sa Admiralty Station. Tapos sumakay tayo ng Island Line, yung na subway. Yun yung pangalan ng route na yun. And then, 6 to 7 stations. So, dito sa Quarry Bay tayo bumaba. Lalabas tayo sa exit A. Hanapin lang natin yun. Tapos lakad na 450 meters para dun sa ayan. So exit A and B, dun pa raw. Hindi naman kayo maliligaw dito. Guys, tip ko sa mga, kasi ngayon nagkakaroon ako ng challenge sa data ko. Yung eSIM na binuko sa Klook hindi gumagana. Na-report ko na sa operator pero syempre wala pa. So alam ko na wala akong internet ngayon. And yung roaming ng Globe para sa Hong Kong lang ay hindi rin gumagana. Okay? Hindi ako makapag-book nun. So,
Ginawa ko, tinignan ko na lahat ng pwede kong sakyan sa lahat ng pupuntahan ko. Pinicturean ko para alam ko yung sasakyan ko, saan ako pupunta, saan ako maglalakad, saan ako mag-aabang, saang station ako bababa, okay, kung lilipat ba, or tinignan ko rin yung mga additional schedule nila. So yung depart part ng Google Map, ayusin nyo yun, i-estimate nyo kung kailan kayo sasakay, anong oras kayo sasakay, etc. So yun, pwede nyong gamitin yun para magre-refer na lang kayo doon, para kahit wala kayong internet, nakikita nyo pa rin, napicturean ko kanina, ito pala ang sasakyan ko, para makasakay nito, pupunta sa ganito. Or another option, napicturean ko rin, ganitong oras darating yung bus or yung train, ganun. Or pwede kong lakarin, etc. So ayun, dito tayo. So 153, 12 Hong Kong dollars ang binayad natin lahat-lahat sa dalawang trains na sinakyan natin. So 12 times 7.2, around 80 or 90 pesos. Tumawid tayo guys, nandito tayo sa Hong Kong Island. Okay, galing tayo sa Kowloon Park. So, lakad lang tayo. So guys, yan ang sasakyan natin later. Papunta doon sa ArtM or RTM. Yan yung papunta rito sa way. Yung opposite ng direction natin. Yan o. So ngayon naglalakad tayo sa papunta doon sa Master Building. Okay. Guys, kung wala kayong internet, yung Google Map nyo, Google Maps, gagana yon, okay? Malalaman kung nasaan kayo. Click nyo lang yung cursor, okay? Para alamin kung nasaan na kayo. So gagalaw yung blue line as you move, okay? As you walk. And malalaman mo kung tama ba yung direction na pinupuntahan mo, lalo na pag lumabas ka ng mga exit, okay? Yun ay kung alam mo na yung lugar, na check mo na prior yung lugar na pupuntahan mo. Familiar ka na doon sa Google Maps, doon sa itsura. Okay? Kasi kung ngayon mo lang i-check, kung hindi mo chinek, hindi mo alam kung saan ka dapat pumunta. Kaliwa, kanan, taas, baba, etc. So again, kahit walang internet, gagana yung Google Maps, hindi nga lang kayo makakapag-search ng mga lugar, ng mga sasakyan, etc. Pero do sa mapa, kung na-download nyo yun prior, makikita nyo kung nasaan na kayo. Kasi gagalaw yung blue dot. Kayo yon yung blue dot. So guys, mukhang ito yung Mansur Building, okay, na nakikita natin sa mga vlog sa internet. Yixiong Building yata yan. Yan yung pangalan. So napaliligiran din siya ng mga, Diyos ko, sobra tataas ng mga, I think mga residential to. Ayan, may mga sampay yung iba eh. Mga condo. Okay. Dito sa Hong Kong, yan yung paraan nila para magkaroon ng bahay yung mga tao. Okay. Hindi yung sari-sariling bahay at lupa. So mga condo. Sa likod nito guys, marami pang mga condo. Ayan o, mayroon banda ron sa likod na bundok. Sa ibaba niyan, dyan tayo galing. Dyan tayo galing. Guys, katapat itong Mansur Building na to. Ayan, marami pang mga commercial or condo, mga residential areas. At tataas. Guys, so ito yung mga naglalakihang mga buildings dito, mga residential area yata to, kasi may mga sinampay. And ayan, ang daming tao, marang mga, yung iba na may mili, at nasa gilid-gilid lang yung mga parang palengke nila, yung mga tinitindang manok, baboy, gulay, prutas. Hindi siya talaga palengke, but yung mga stores, mga
nandyan sa kalsada dyan. Nagtitinda ng mga meat. Ayan. So eto yata yung monster building talaga. But around that building, okay, ang dami pang mga ibang mga residential area. I think this is an office building. Itong malaki na to. Yung glass building na yan. So yun. Ito na guys yung monster building. Sobrang laki niya nga guys, ang lawak. Yan. Diba? Sa ibaba niyan maraming bilihan. May 7-Eleven dito. Dito may 7-Eleven din. Dito sa gilid. Tapos dyan meron din. Tawid tayo sa footbridge. Tapos dito tayo sasakay ng mga double decker na ganyan papunta roon. Pupunta tayo sa Art M. So guys, so kababa na tayo dyan sa double decker nila. Yan yata yung tram nila. And then dapat pala sa kabila tayo bumaba. 3 Hong Kong dollars lang yung bayad natin guys. So para mga 21-22 pesos. Sa tawid tayo later, hanapin natin yung Art M. Baka dito sa building na to, yung Art M or RTM. So guys, galing tayo dyan, tumawid tayo rito. Tapos itong building na to, yung nakikita natin kanina sa harap natin, sa gilid lang, okay? Dito sa gilid. Ito yung entrance. May entrance din dun guys sa harap. Pero dito sa gilid, kita mo na agad Art M. Ah, okay. Nakalagay pala ron guys. Please use entrance do sa sa harap at Kings Road. So, punta tayo roon. Ayan. K11? Hindi ba galing na tayo dito kagabi? Or iba tong K11 na to? Di ba? K11 Musea or Museum sa The Promenade or sa The Avenue of Stars. Doon ko nakita yung K11 Musea. Pero baka ibang K11 or baka parang SM to, maraming branches. Ayan, Art M, taas daw. Ganda naman. Ayan. Wala tayong ticket guys, so tatanong tayo kung pwede tayong entrance dito. Bumili ng ticket dito. So guys, itong Art M Hong Kong, they open at 11 AM. So we had to wait for a couple of minutes. So ayan, nag-open na yung bintana nila para sa ticket. And dito ang entrance dyan. So bibili tayo ng ticket natin dito for 128 Hong Kong dollars. Monday to Friday yan. Pag bata 3 to 11, 98 Hong Kong dollars lang. So guys, nakabili na tayo ng ticket natin.
they don't take cash gap nga pala. So, Visa, Mastercard, or mapa ATM. Ay, ATM? Credit card yata dapat. And then, bago pumasok, sasabihan kanila na walang washroom or restroom sa ibaba. Ay, sa loob pala. So, ituro nila kung saan yung CR. Ayan. Pupunta tayo ng CR. Tamang-tama na sa CR na tayo. Tinanong ko kasi kung gaano katagal lilibutin yung loob. 30 to 40 minutes. Depende raw kung ma-picture ka, ma-videos. Ito na yun tayo. Ayan. Ito yung lalaki. Ayan, babae, toddlers, baby, etc. May upuan pa. So guys, nandito na tayo sa entrance. Tumutunog siya guys. Gumagana yung fairness. Ay oh. Ito yung kanina yung forest yung may ahas. Iba-iba pala siya. Tiger. Hala. Nakita kong leon doon. Hala. May elepante. May mga zebra. Oh. Ay, giraffe pala yun. Ayan yung giraffe. Ayan yung leon.
Ito yung ano, the Lost Tube. Tapos yung jungle, yung kanina. Yung mga leon, elepante, giraffe. Ayan o, sa ibabaw niya guys. Sa surface ng water, may mga tube, may mga salbabida. Siya lumubog, kaya the Lost Tube. Pero nagsisiyan, parang bumababa rin yung iba oh, sa ano, bottom nung tignan nga natin kung may whale nga rito. Ay, meron nga. Ayun, oh. Laki. Ayun siya. Ayun yung whale. Flower. Ta-da! Sa exit, ayan, may mga binibenta sila ng mga merch. May mga cup, ayan, diffuser pala, diffuser sticks, tsaka yung scents, cups, magnetics, ayan, parang mga, ayan, pictures ng Aurora Borealis. And then, ayan, ang tawag, eco bag, mga shirts, etc. So ito na tayo sa exit. So ayun guys, naki-wifi muna tayo dito sa McDo. Malapit lang to, 20 to 30 meters away dun sa ArcM na pinasukan natin kanina. Yun nga, since may issue ako sa data ko doon sa nabili kong eSIM, naghanap ako ng McDo kasi alam ko na merong free wifi. Yun, para ma-check natin kung ano talaga yung sasakyan natin papunta sa Central. And then around 3 or 4 pupunta na tayo sa Hong Kong Park and dun sa Peak Tram para sa Victoria Peak. Nakuha ko sa Klook yung ticket natin sa Peak Tram. So yun, nalisa tayo guys. Hindi naman tayo kumain dito kasi medyo busog pa ako. Doon na tayo sa Central kakain o kaya sa, kung hindi naman, baka mga alas 3 or 4 sa ano na, sa taas na, sa Victoria Peak na. So yun, see you later guys.